The future of warfare is complex. The battlefield is constantly changing and evolving. Having a presence in all domains, land, sea, air, space, and cyberspace is critical to defending national security and her interests. Inaasahan ngayong Horizon 3 ang pagbili ng Pilipinas ng iba't ibang mga kagamitang pangdepensa mula sa Israel. Kinumpirma at inilathala ng isa sa mga news outlet ng Israel na nagsumiti ang Pilipinas sa Israel ng mga listahan ng mga kagamitang bibilhin na magsisimula ngayong susunod na taon. Marami ang binanggit na mga kagamitan, at ilan dito ay mga command and control system. Tulad ng mga fighter jet warships at mga missile system, ang state-of-the-art command and control system with cutting-edge technology ay lubos din na kailangan ngayon ng Pilipinas, lalo na at dumarami na ang ating mga kalyadong bansa, na kung dumating ang panahon, ay kailangan magkaroon ng seamless interoperability sa command and communication sa ating mga kaalyado. Kung noon, ay gumagamit lamang ang Pilipinas ng mga radio at mapa na papel, sa pagbigay ng utos at direksyon sa mga ground troops, inaasahang mababago na ito, at mahahanay na ng Pilipinas ang kanyang sarili, sa professionalism ng mga progresibong bansa. Inaasahang ang lahat ng sangay ng hukbong sandatahan, ay magkakaroon ng kanya-kanyang command and control system, at naka-interconnect ito sa isa't isa, para makabuo ng unified command and control system para sa buong bansa. Kung matapos ito, ay pwede na tayong mag-interconnect sa command and control structure ng US Armed Forces. Ang paghabol sa level ng kakayahan at kahandaan sa pagtatanggol ng mga bansa sa ating rehiyon, ay siyang patutunguhan ng modernisasyon ng ating hukbong sandatahan. Kasama din sa shopping list na binigay ng Pilipinas sa Israel, ay ang iba't ibang klase ng mga missiles. Ang Pilipinas ay inaasahang mag-iimbak ng maraming mga missiles na kailangan ng mga kagamitang pandigma na meron siya. Isa na rito ay ang mga Python at iDerby missiles, na ginagamit sa ating bagong bili ng mga Spider Air Defense System, na binili din natin sa Israel. Sinasabing ang mga Python at iDerby ay maaring pwede na dalhin ng ating mga FA-50, at sa mga darating pa na mga multi-role fighters. Kasama rin sa list na ito, ay ang Spike Extended Range Missile, at Spike Non-Line of Sight, na ginagamit sa mga missile system ng mga Shoaldag at mga multi-purpose attack craft. Inaasahan nating may karamihan ito, ngayong may inaasahang malaking budget ang AFP modernization ngayong susunod na taon at sa susunod pa na mga taon. Ang mga Shoaldag at MPAC, ay ang inaasahan sa Littoral Combat Force ng ating bansa. Isa din sa binanggit ay ang pagbili ng Pilipinas ng mga sensors. Bagamat walang binanggit kung ano ito, ngunit maaring mga sensors ito para sa mga sundalo, para sa real-time monitoring and position, na bahagi ng command and control system, para sa mas epektibong decision-making ng mga war planners. Kasama din sa listahan ay ang karagdagang mga radar system. Ang Pilipinas ay may mga pangangailangan pa ng mga radar system, upang mabuo nito ang full coverage sa lahat ng sulok ng ating teritoryo, hanggang sa ating mga exclusive economic zones palibot ng bansa. Ang Pilipinas ay bumili ng ELM 2288 air surveillance radar mula sa Israel noong mga nakaraang taon, ngunit hindi pa rin ito sapat, at naka-install ito sa mga importanteng mga lokasyon, kaya di malayong nais nilang mabuo agad ang full coverage ng ating bansa, sa susunod na mga taon. Magandang makita na ang ating BRP Andres Bonifacio, ay nakabalik na sa pagpapatrolya, mula sa mga upgrade works na ginawa sa kanya. Marami ang umaasa, na ang mga Del Pilar class ay magkakaroon ng mga mas malakas na mga offensive armaments, tulad ng anti-ship missiles at mga torpedoes. Ngunit base sa direksyon ng mga upgrades ng mga barkong ito, ay mapapansing wala ng plano ang Navy na palalakasin pa ang armaments nito. Instead, bibili na lang sila ng mga bagong fully armed na mga frigates at corvettes. Inaasahang mananatiling mga offshore patrol vessels ang mga Del Pilar class, na gagamitin sa mga patrol, surveillance and naval information gathering, hanggang sa buong panahon ng kanilang buhay. Ang Del Pilar class ay may mga latest na mga 3D long-range air surveillance radars, combat management system, at forward-looking infrared,
Ang kanyang hull-mounted sonar ay maaring ikakabit sa oras na siya ay mag-dry dock para sa maintenance. Tinawag naman ng mga banyagang eksperto sa maritime security na wise move ang hindi pag-retaliate ng Pilipinas ng water cannon sa mga barko ng China. Ayon kay Ray Powell, founder and director ng SEALITE, ng Maritime Transparency Project ng Gourdionaut Center for National Security Innovation at Stanford University sa California, na kadalasan ang hindi pagganti, bagkus ay pag-expose ng mga kamalian ng mga malalakas na bansa, ay siyang mas matalim kaysa mga sandata na meron sila. Ayon sa kanya, kapag gumanti ang Pilipinas, ay babalikan lamang siya ng China ng mas malakas pa, at walang kakayahan ang Pilipinas na makipagtaasan ng kakayahan laban sa China. Ngunit kapag hindi gaganti ang Pilipinas, at patuloy lamang sa kanyang ginagawa, at pinapakita sa mundo ang pang-aabuso ng China sa kanya, ay maglalagay ito sa China sa napakapangit na imahe at kahihiyan sa mata ng internasyonal na komunidad, na tiyak na makakasira sa kabuuan ng China bilang bansa. Sa katunayan, unti-unti nang nagbubunga ang diskarte ng Pilipinas sa ngayon, dahil dumarami na ang mga bansang naglabas ng pagkadismaya sa mga pinaggagawa ng China, at di malayong ang mga bansang ito, ay sila na mismo ang gagalaw para sa Pilipinas. Kaya isa umanong wise move ang diskarte ng Pilipinas. Ngunit marami naman ang di natutuwa sa ginagawa ng Pilipinas, dahil hinahayaan lamang umano nitong apak-apakan ang kanyang dignidad bilang bansa, at kung ipapakita umano palagi ng Pilipinas na ginaganyan siya ng China, ay magiging normal na lang umano ito para sa China, na e-water cannon sila. Ibinunyag naman ng Pilipinas, na magpa-file na naman ito ng panibagong kaso laban sa China sa International Court, upang magbabayad ito sa mga pagsira nito sa mga features ng West Philippine Sea, pati na ang mga hekta-hektaryang corals na kanilang sinisira. Ang kaso na isasampa, ay nakabase sa pundasyon ng arbitral rulings noong panahon ni Aquino, kung saan ay diniklarang invalid ang pag-angkin ng China sa buong South China Sea. Sinasabing nagkaroon ng pag-alala ang mga opisyal ng China, kung ano ang dapat nilang isagot dito, dahil sila lang naman ang nagsabi na sa kanila ang lugar na ito, ngunit ang mundo ay kinikilala ang Pilipinas bilang may pag-aari sa exclusivity sa lugar na ito. Inaasahang deadma na naman ng China ang magiging hatol ng International Court, na magpapakita sa panindigan ng China, na sila ang batas sa mundo, na tiyak magpapainit pa ng mata ng buong mundo laban sa kanila. Sinasabing pagpapahiya na naman ito ng Pilipinas sa China, sa mata ng internasyonal na komunidad.